Kumusta mga kasaliksik? Noong 2016 nang mahalal si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, nagsimula ang isang bagong kabanata sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa panahong ito, si Pangulong Rodrigo Duterte ang namumuno sa Pilipinas na kilala sa kanyang matapang na pananalita at independenteng patakaran sa panlabas na relasyon. Ang kanilang ugnayan ay nagpapakita ng kakaibang dynamics, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea at ang panggigipit ng China. Sa unang bahagi ng kanilang termino, nagkaroon ng mainit na palitan ng papuri sina Trump at Duterte. Noong Nobyembre 2017, dumalo si Trump sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Maynila, kung saan nagkaroon sila ng bilateral na pagpupulong. Sa kabila ng kanilang magiliw na pakikitungo, kakaunti lamang ang konkretong resulta mula sa kanilang pag-uusap, partikular na sa isyu ng karapatang pantao at kalakalan. Sa usapin ng West Philippine Sea, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Noong 2016, bago pa man manungkulan si Trump, nagwagi ang Pilipinas sa isang arbitral ruling na nagbasura sa malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea. Gayunpaman, hindi kinalala ng China ang desisyong ito at nagpatuloy sa kanilang mga aktibidad sa rehiyon. Sa ilalim ng administrasyon ni Trump, nagpatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ngunit may mga pagkakataon na tila nagkulang ang konkretong aksyon upang kontrahin ang agresyon ng China. Noong 2020, sa gitna ng pandemya, nagpatuloy ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Nagkaroon ng mga insidente ng harassment laban sa mga mangingisdang Pilipino at militarisasyon ng mga pinag-aagawang teritoryo. Bagaman nagbigay ng mapahayag ang administrasyon ni Trump na kinokondena ang mga aksyon ng China, limitado ang mga konkretong hakbang upang suportahan ang Pilipinas sa harap ng mga hamong ito. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, at ngayong 2024, muling nahalal si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Agad na nagpahayag ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasang magpapatuloy ang unshakable alliance ng dalawang bansa. Sa harap ng patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea, inaasahan ng Pilipinas ang mga matibay na suporta mula sa Estados Unidos upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa kabuuan, ang relasyon ng administrasyon ni Donald Trump at ng Pilipinas ay nagpapakita ng mga pagkakataon ng kooperasyon at mga hamon, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea at ang agresibong aksyon ng China. Habang nagbabago ang mga liderato, nananatiling mahalaga ang pagpapanatili ng matatag na ugnayan upang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Sa muling pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo, muling nagkaroon ng pag-asa para sa mas matibay na ugnayan ng Amerika at Pilipinas, lalo na sa harap ng mga tensyon sa Asia-Pacific. Bukod sa usapin ng China, mahalaga rin ang pagpapalakas ng relasyon sa iba pang aspeto. Una, maaari niyang palawigin ang kooperasyon sa ekonomiya sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hadlang sa kalakalan na magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas at magbubukas ng oportunidad para sa mga negosyanteng Amerikano. Ikalawa, ang mga programang pang-edukasyon at teknolohiya ay makatutulong upang mapaunlad ang kakayahan ng mga Pilipino sa science at innovation. Ikatlo, maaaring magbigay ang Amerika ng tulong sa kalusugan, gaya ng bakuna at medikal na suporta, na nagpapakita ng malasakit nito sa Pilipinas. Ikaapat, sa depensa at seguridad, maaaring palakasin ang pagsasanay at pagbabahagi ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Sa huli, ang pagpapalalim ng interaksyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programang pangkultura at edukasyon ay mahalaga para sa mas matibay na pagkakaibigan. Ang lahat ng hakbang na ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa isang matatag at kapaki-pakinabang na relasyon ng Amerika at Pilipinas sa hinaharap. Sa muling pag-upo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, ang pagtutok sa China ay inaasahang magiging isang pangunahing bahagi ng kanyang mga polisiya.
Patuloy kasi ang China sa pagpapakita ng impluwensya sa rehiyon ng Asia-Pacific at ang mga tensyon sa South China Sea ay isa sa mga isyong maaaring magsanib puwersa ang Amerika at Pilipinas upang ipagtanggol ang kanilang interes. Maraming hakbang ang maaaring isagawa ni Trump laban sa mga aktibidad ng China sa rehiyon, kasamang suporta ng Pilipinas at iba pang mga kaalyado. Maaaring palakasin ni Trump ang presensya ng mga puwersang pandagat ng Amerika sa South China Sea sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga Freedom of Navigation Operations o kilala rin sa tawag na FONOP, na naglalayong ipakita ang pagtutol ng Amerika sa eksklusibong pag-aangkin ng China sa rehiyon. Sa tulong ng Pilipinas, maaari ding magdaos ng mga joint naval patrols upang mapanatili ang kapayapaan at kalayaan sa paglalayag sa karagatang ito, na nagpapakita ng determinasyon ng Amerika at Pilipinas na hindi basta magpapasindak sa anumang hakbang ng China. Isa pang paraan ay ang pagpapatibay sa alyansa sa pamamagitan ng mas konkretong kasunduan sa depensa. Ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas ay maaaring gawing mas matatag, lalo na sa pagtugon sa mga banta mula sa agresyon ng China. Maaaring magbigay si Trump ng mga military assets o modernong kagamitan sa Pilipinas gaya ng barkong pandigma, drone at missile defense systems upang matiyak na may sapat na kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sakaling magkaroon ng tensyon. Kasabay nito, ang pagpapatuloy at pagpapalakas ng mga pagsasanay sa pagitan ng militar ng Amerika at Pilipinas ay makatutulong sa pagtaas ng kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa pakikitigma sa dagat. Sa diplomatikong aspeto, maaaring palakasin ni Trump ang alyansa sa rehiyon ng Asia-Pacific laban sa China sa pamamagitan ng mga alyansa gaya ng Quadrilateral Security Dialogue o QUAD kasamang Japan, Australia at India. Makakakuha ang Pilipinas at iba pang bansa ng mas malakas na suporta laban sa pressure mula sa China. Maaaring hikayatin ni Trump ang mga bansang ito ng magkaisa at magpatibay ng mga patakaran para sa seguridad at kalayaan sa rehiyon. Pagdating naman sa ekonomiya, maaaring magpatupad si Trump ng mas mahigit na parusa o sanctions laban sa mga kumpanyang Chino na kasangkot sa mga kontrobersyal na reclamation at militarization ng mga isla sa South China Sea. Maaari ding hikayatin ang Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya na umiwas sa pagtanggap ng pautang mula sa Belt and Road Initiative ng China upang maiwasan ang labis na pag-asa sa ekonomiya ng China. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong balansehin ang kapangyarihan sa rehiyon at protektahan ang mga ekonomiya ng mga kaalyadong bansa. Bilang karagdagan, maaaring suportahan ni Trump ang Pilipinas sa pamamagitan ng intelligence sharing. Ang mga ahensya ng Amerika tulad ng CIA at National Security Agency ay maaaring magbahagi ng mahahalagang impormasyon sa mga galaw at estratehiya ng China sa rehiyon. Makakatulong ang intelligence sharing na ito upang maagapan ang anumang banta ng China sa seguridad ng Pilipinas at iba pang kalapit na bansa. Ang ganitong ugnayan ay higit na magpapatibay sa tiwala at relasyon ng Amerika at Pilipinas sa larangan ng depensa at seguridad. Sa iba't ibang okasyon, si Donald Trump ay nagpakita ng suporta sa Pilipinas at ng kanyang pagkabahala sa mga aktibidad ng China, lalo na sa konteksto ng Asia-Pacific at sa usapin ng ekonomiya. Matatandaan na noong 2017, sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas bilang Pangulo ng Estados Unidos, tahasan niyang ipinakita ang kanyang respeto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng kontrobersyal na panayam at kampanya laban sa droga ng Pilipinas. Sa kabila ng malakas na kritisismo mula sa iba pang bansa, pinuri ni Trump ang mga hakbang ng pamahalaang Pilipinas na naglalayong labanan ng ilegal na droga at krimen, at nagpahayag siya ng kanyang pag-unawa sa mga hamong kinakaharap ng bansa sa isyong ito. Ang pagtanggap na ito ni Trump sa mga polisiya ni Duterte ay nagpakita ng kanyang pagkilala at pagpapahalaga sa karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng mga aksyon para sa sariling kaligtasan at seguridad. Sa pamamagitan ng mga ganitong pahayag, malino na ipinakita ni Trump ang kanyang respeto sa pamahalaan ng Pilipinas at ang kanyang intensyon na makipagkaibigan sa bansa.
Isa pang pahayag ni Trump na nagpapakita ng kanyang pagkampi sa Pilipinas ay ang kanyang suporta sa mga alyansa sa rehiyon ng Asia-Pacific. Noong 2018 naman, sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, muling iginiit ni Trump ang suporta ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa iba't ibang talumpati, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng mga kaalyadong bansa upang labanan ang mga banta ng militarisasyon ng China sa South China Sea, isang rehiyon na may malaking halaga sa pandaigdigang kalakalan. Ang pagsuporta ni Trump sa mga alyansa sa rehiyon ay nagbibigay diin sa kanyang pagpapahalaga sa Pilipinas at iba pang bansa na nangangalaga sa kanilang kalayaan sa karagatang ito. Sa kanyang mga pahayag, tinukoy niya ang Estados Unidos bilang isang matatag na kaalyado ng Pilipinas, partikular na sa usapin ng kalayaan sa paglalayag at seguridad sa rehiyon. Hindi rin ikinubli ni Trump ang kanyang matinding pagtutol sa mga hindi patas na practice sa kalakalan ng China. Noong 2018, inilunsad ni Trump ang tinatawag niyang trade war laban sa China bilang tugon sa umano'y hindi patas na mga patakaran ng Beijing na nagbibigay daan sa pagnanakaw ng intelektual na ari-arian at di makatarungang kompetisyon sa mga lokal na negosyo ng Estados Unidos. Ang serye ng mga taripa o buwis ng mga produktong Chino ay isa sa mga naging pinakamalaking hakbang ni Trump upang palakasin ang posisyon ng Amerika laban sa ekonomiyang Chino. Sa kanyang mga pahayag, iginiit ni Trump ng mga aksyong ito ay hindi lamang para sa interes ng Estados Unidos, kundi pati na rin para sa mga bansa sa rehiyon na naapektuhan ng paglaki ng impluwensya ng China. Ang hakbang na ito ni Trump ay nakita ng maraming bansa kabilang ang Pilipinas bilang isang patunay ng kanyang determinasyong tugunan ang lumalaking kapangyarihan ng China sa pandaigdigang merkado at upang magbigay daan sa pataas na kompetisyon. Dagdag pa rito, sa kanyang mga pahayag noong kampanya para sa kanyang muling pagtakbo sa pagkapangulo ngayong 2024, muling naghayag si Trump ng mga konkretong plano upang masugpo ang impluwensya ng China. Sinabi niya na magpapatupad siya ng mas mataas na taripa sa mga produkto ng China na maaaring umabot ng higit sa 60% bilang paraan upang mabalanse ang deficit sa kalakalan at mabigyan ng proteksyon ng mga kumpanyang Amerikano laban sa pagdagsa ng mga produktong mababang halaga at mababang kalidad na nagmumula sa China. Ang kanyang plano ay malino na nagpapakita ng kanyang layuning pigilan ng China na gamitin ang murang paggawa at mga hindi makatarungang subsidiya upang mapanatili ang kanilang pwesto sa merkado. Ang pagbibigay ng proteksyon sa mga kumpanya sa Amerika ay hindi lamang may benepisyo para sa kanilang ekonomiya, kundi pati na rin sa mga kaalyado nito gaya ng Pilipinas na nais ding magkaroon ng patas na kalakalan at kompetisyon sa rehiyon. Bukod sa usapin ng kalakalan, ipinakita rin ni Trump ang kanyang pagkabahala sa militarisasyon ng China sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng presensya ng puwersa ng militar ng Amerika sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, mas pinatibay ang mga Freedom of Navigation Operation sa South China Sea upang labanan ang mga pag-aangkin ng China sa mga bahagi ng rehiyong ito. Inilinaw ni Trump na ang paggalang sa kalayaan ng paglalayag ay isang mahalagang prinsipyo na kailangang ipagtanggol. Bilang suporta sa mga bansang tulad ng Pilipinas, nagsagawa ang mga puwersang pandagat ng Amerika ng mga operasyon upang ipakita na hindi sila papayag sa anumang uri ng pag-aangkin na labag sa pandaigdigang batas. Ang pagkilos nito ni Trump ay simbolo ng kanyang pagkakampi sa mga bansang tulad ng Pilipinas na nahaharap sa pressure mula sa agresibong hakbang ng China sa rehiyon. Sa makatuwid, ang serya ng mga pahayag at hakbang ni Donald Trump mula sa kanyang unang termino hanggang sa kanyang muling pagkandidato ay nagpapakita ng malinaw na direksyon. Isang Amerika na handang suportahan ng Pilipinas at labanan ang anumang hakbang ng China na maaaring makasira sa balanse ng kapangyarihan at kalayaan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang kanyang mga aksyon laban sa China ay nagbibigay ng tiwala sa mga kaalyado ng Amerika, kabilang ang Pilipinas na ang kanilang ugnayan sa Estados Unidos ay nananatiling matatag at nakatuon sa pagtataguyod ng kanilang karapatan at kalayaan.